Okay, so let's resume this video. We're here at the shop, and this morning, nakarating na po yung husband ko sa bahay sa Vegas. And ngayon lang to nangyari na nagkaroon kami ng problema, you know. So, ako naman, nangyari na kasi ito dati when I was single, and yung apartment ko was ransacked. And ako, madami akong galit nung panahon na yun. Tapos, I don't know where to start, how to do stuff. Hindi ko alam kung paano ko lilinisin yung mga lugar-lugar na nasira. And how to tidy things up. So, when I got to see our place, our house, nung pinakita na sa akin yung nangyari, I was shocked kasi nga, ang daming damage, ang daming sira, and then at the same time, parang naisip ko, shit, ang daming nawala. As in, yung, you know, like when we were just dating, like, para nagigets nyo, ipapakita ko yung video and while I'm saying everything. So, nagkaroon siya ng tipong, you know, nag-collect siya ng mga barel na may papers naman. And hindi nga yun na, hindi siya nagamit. Kasi gusto niya lang i-collect siya. And at the same time, ako naman, for me, yung mga bags ko na branded, like I have Louis Vuitton, I have Gucci, I have other branded na purses na dun ko nakastock sa bahay. Hindi ko siya inuwi siya sa Pilipinas kasi I have so many. And then, para kasi sa akin, nandun lang siya sa bahay. Kasi diba, who would have thought that this would happen? Para kasi sa akin, itong nangyari sa amin na to, pwedeng kung sa iba-iba, we'll take it as negatively na magagalit. Una, magagalit. Magpo-point fingers na who might do this to us. Pwedeng manisin na lang kung sino. But of course, we have to do legal process na dumaan kami sa police report, investigation and all that. And see if we can claim anything para may mabalik sa amin kahit papano. The way I see it is, you know, ang gawin na lang namin is move on from this. Kasi kami naman, nagta-travel kami palagi. And siguro, this is one way na, di ba, pag medyo puno na yung, ano ba yung sabi? Yung once your glass is full, medyo babawasan mo na yon para God will be able to give you more. So parang siguro, this is one way na inalis yung medyo sobra para mapunan ulit ni Lord at mabigyan ulit kami. Maybe double, triple, or quadruple. It doesn't matter kung gaano kadami pa ang mabalik sa amin. Maybe ang nangyari is kami lang yung victim, kami yung daan para magkaroon ng something yung tao na nangailangan. Pero I know mali pa rin yun, di ba? Mali yung magnakaw, mali yung, let's say if this is type of revenge, mali pa rin yung pamamaraan na babasagin mo ang, you know, babasagin mo yung bahay ng sino, magnanakaw ka para lang makatawid ka sa buhay mo. You know, bakit hindi ka na lang humingi ng tulong? This is states, you know. Sa states, madami ka naman pwedeng higan sa gobyerno, and at the same time, yun nga lang, ang mga tao doon, aminin natin sa hindi, okay? Ang mga tao sa Amerika, walang pera. Pag walang sinabing pera, wala talagang pera. If they're not gonna work, they don't have extra money unless you are privileged. Walang nagre-real talk ng totoong buhay sa Amerika. Mas mahirap sila sa mga tao sa Pilipinas. They're just saying and flexing that they have some, pero if they're not privileged enough, pwede sila talagang gumawa ng ganitong kasama. You know what I'm saying? Not all people in the States are privileged. They have to work hard para makaraos sa buhay. At yung mga taong gagawa ng ganitong pagnanakaw, yun yung mga talagang wala na sila sigurong options. If it's not revenge, if it's not something like kailangan nila yung urgent na ganun kalaking pera para kumuha ng mga bagay-bagay na mahal na kaya nilang ibenta somewhere at the black market, you know, they'll do it. So, kami, ako, at yung husband ko, we are sad because this happened to us. The damage sa bahay, yung nawala, okay, mapapalitan yun. Hindi na kami ang gagawa ng paraan para mapalitan yun. Yun ay ipinagpapasa Diyos na lang namin. At yung gumawa niyan, naniniwala naman kami sa karma. Kasi lahat ng
lahat talaga ng tao na medyo gumawa ng masama sa amin, kinakarma. And at the same time, nagpapakapagod sa buhay ngayon. You know why? Because wala kaming tinatapakan na tao eh. Wala kaming inaagrabyadong tao. Kaya hindi namin deserve. Yun lang. Masama lang talaga yung mga tao ngayon. And ano lang, I guess yung mag-ingat na lang siguro talaga kami. Kasi siguro kahit yung mga mabubuti na nagpapakita sa amin, siguro sila rin yun. Nakaka-disappoint. Kasi no matter how good you are as a person, itetest ka pa rin talaga ni Lord kung hanggang saan kakayang pagbigay. Ayun lang. Bye.